Ay, yung sagot po, yung pagsagot. Yung pagsagot po, yung pagsagot. Opo, yung pagsagot, ang point doon is kahit alam mo yung sagot dito sa dunya, memorize mo, kahit hindi ka na magsala, hindi ka na maggawa ng mabuti, hindi ka na mag-ibada, kasi sabi mo, memorize ko na yung answer. Hindi. Kasi ang Allah ang magpapasagot depende sa gawaing ibada ng tao. Kaya nga 'di ba pag naglibing tayo, sasabihan na ng naglibing, uduli akhikum. Hingian nyo ng doa, kapatawaran yung kapatid nyo at hingian nyo ng patatagin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi yung ayah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yun yung kaulot sabit, yung patatagin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na sasagot ka na. O alam mo yung sagot, pero hindi ka makakasagot kung hindi mo ginawa yung mga dahilan ng sagot na yun. Paano tayo makakasagot sa loob ng libingan? Sa oras tayong tatanungin? Depende sa gawain nating mabuti. Gets po natin? Kahit memorize natin, ulitin ko, kahit memorize natin, yung answer ng tatlong question na yun, madali lang, sobra. Pero hindi tayo ganun kadali makaka-answer. Makaka-answer tayo dahil sa mga gawain natin. Kaya nga, pinagduduan natin, Allahumma thabbithu. Ya Allah, patatagin mo siya sa mga pagsusual, sa mga question sa kanya ngayon upang makasagot siya ng mabuti. Gets po natin? So yun. So tanungin natanong na, okay, yung mu'min, yung naniniwala sa Diyos, natanong na siya, okay na. So, sasabihin na ng malaika sa kanya, ipapakita na sa kanya ng malaika ang kanyang lugar sa loob ng paraiso. Ang hadith, papakita, o bubuksan na yung parang bintana. Pero hindi siya ganun, hindi literal na bintana. Pero basta may point na makikita mo na yung lugar mo sa paraiso. Ano? Maaamoy mo yung paraiso, maaamoy mo yung usok, tapos yung damit mo, papadamitan ka na ng damit mula sa paraiso, yung higaan mo, lahat. Kaya ang hihingin ng tao na alam niyang sa paraiso siya, ano? Ya Rab, aqimis sa'a. Ya Rab, Ya Allah, sana tayuin mo na yung araw ng paghuhukom. Ganon yung mga mu'min. Ganon yung mga hihilingin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, aqimis sa'a. Ya Allah, patayuin mo na yung qiyamah. Ya Allah, i-end mo na. End of the world na, Ya Allah. Ya Allah, yawmul akhirah na. Kasi excited na silang makapasok sa loob ng paraiso. So opposite ng mga taong hindi nila pinahalagahan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gets po natin? So hiningi nila sa oras na yun, hindi nila naman sa oras na same situation, pero sa oras na tatanungin na sila, hindi nila masagot. Kaya sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung malaika, naririnig niyo yung kwento na kung sa amin sa Tausug, pukpukon na kaulong niya sintukul dakula. Sa Tagalog, pupukpukin ka na ng masong malaki. Pupukpukin ka na ng masong malaki hanggang sa makakasigaw ka ng sigaw na maririnig ng lahat maliban na lang sa tao at sa jinn. Gets mo natin? Opo, magkakawatak-watak ka kasi sobrang laki pusik ng ipapamukpok sa'yo. Maso. Imagine mo maso, pero sobrang laki. Na sa oras na pinukpok ka na ng maso na yun, lahat ng inilikha ng Allah ay maririnig ka maliban na lang sa mga tao at sa mga jinn. Yun. Tsaka actually may po, pero hindi ko sure, pero ganito yung mga sinasabi nila. Pag may mga nalilibing, di ba, sementeryo ng mga, same lang man, sementeryo ng Muslim, tsaka may mga hayop na nandun. Sabi nila sa mga oras na may nililibing, nakakatakbo, yung parang natatakot yung mga hayop. Pero hindi
ano yan, kasi totoo yan, yung mga hayop, kahit may lindol, alam nila na in advance, hindi nila yung may lindol, may tsunami, kaya natatakbuhan sila sa, So, ganun po. Kaya ganun, parang malalaman nila na tumatakbo sila, parang nagulat o di kaya natatakot. Pero hindi natin sure, tsaka hindi ko yun inano, pero ganun yung mga naririnig ko mula sa mga sinaunang tao na naabutan ko. Ganun yung paniniwala nila. Pero ganun yung mag-happen, na maririnig ng lahat, bukod sa tao at sa jinn. Tapos, same situation, ipapakita sa kanya ang lalagyan niya sa impyerno. Papalitan yung damit niya ng damit mula sa impyerno, maaamoy na yung impyerno, at magdudua siya sa Allah, Ya Rab, la tuqimis sa'ak. Ya Allah, wag mo munang papatayuin o paparatingin ang araw ng paghuhukom. Kasi mas sobra yung parusa sa loob. Mas pipiliin niya yung parusa sa loob ng libingan. Okay po? yung ano sa, yung magkasalibingan na, tapos pupunta na yung angel para parusahan. Pero kung kapag ikaw ay gumagawa ng sala, fasting, hindi ka ng mga, ano na yun, huwag isa sa paa, sa ubuhay ng salay ka na. Then, huwag mong gapitan kasi kami yung mga, kung bigyan ka ng protection, ano pa rin? Paano po yun, sir? Yung mga amal mo, gagawin sa amon, fasting mo, para sa libingan, punta na yung angel para paparusahan ka, hindi ka makakarating. Huwag ko bumisa dito. Sa ulo, huwag ko kami ginakakatay. Kasi kung gawa siya ng tao, hindi mo man Opo, magiging dahilan, magiging saksi yung mga gawain natin sa araw ng paghuhukom. At hindi lang sa araw ng paghuhukom, kahit sa loob ng libingan, sa oras na ilibing na tayo, ay magiging dahilan sila, magiging saksi na tayo ay hindi natin deserve ang adab sa loob ng libingan. Kaya nga may isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, di ba? Yatba'ul mayyit salas. Sasama ika niya sa taong namatay sa paglibing sa kanya ang tatlong bagay. Maluhu, ahluhu, wa amaluhu. Family niya at ang mga mal, sasakyan, pera, lahat, kayamanan niya, at ang amaluhu, gawain niya. Fayarji'ul isnan. Subalit, babalik ika niya yung dalawa, hindi sasama. Yun na yung al-ahal wal mal, family at kayamanan niya. So, uuwi yun. Siyempre, walang kahit gaano ka papamahal ng asawa mo, hindi yan sasama sa libingan. Kahit gaano pa karami sasakyan mo, hindi rin yan isasama sa libingan mo. Kahit yung aircon mo, bahay mo, sasakyan mo, motor mo, lahat, hindi sasama. Pero maliban, uuwi, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung dalawa, wayabqa wahid, maiiwan yung isa. Yun na yung amal mo. Imma an yakuna, same lang, mabuti man o masama, mag-i-stay yan. Kasi yan yung sasaksi sa'yo sa oras na yon. Gets po natin? Wala pa kalina mo sa wala yung bang mo na kung ano yung sabihin mo pagbawakan. Oo. Hindi. Paano po yan? Kasi may dapat kalina mo ng sign of Islam, kaya na lang natin talagang pagbawakan. Oo po. Kailan pag-fasting ng Friday? Salamat tayo.
Papatay naman natin sa para. Papatay na bagay hinihingi sa ating buhay. Pero pag-aral sila ng na. Pero kung nasanay ka na, pag manalig yung bagay, hindi kaya Na time na po tayo, no? Wait lang, may ano lang akong isang hadith sa inyo. Gusto kong i-share. Hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Mu'adh. Si Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang araw, tinanong niya yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilani al-jannah wa yubaidani 'anil nar. Sabi niya, tinanong niya yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilani al-jannah wa yubaidani 'anil nar. Sabihan mo ako, sabi niya, ya Rasulullah, ng mga gawain na ikakapasok ko sa paraiso at ikalalayo ko sa impyerno. Yun yung kinanong ni Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Tapos sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, qala laqad sa'alta an 'azimin fa innahu la yasirun 'ala man yassara Allah ta'ala alayhi. Katotohanan, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adh, laqad sa'alta an 'azimin. Ang tanong mo na yan ay sobrang laking bagay. Hindi siya basta-basta lang. Sobrang laking bagay ng tanong mo, ya Mu'adh. فَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. Sobrang laki, sobrang bigat, sobrang hirap. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tanong mo na iyan. Subalit, wa innahu layasirun. Magiging madali siya, sabi niya, ya Mu'adh, sa mga taong papadaliin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na ito. Nagets mo natin. Yung tinanong ni Mu'adh, sabihan mo ako, turuan mo ako ng mga gawain na ikakapasok ko sa paraiso at ikalalayo ko sa impyerno. Sabi ng propeta, katotohanan na ang tanong mo, Mu'adh, ay isang bagay na sobrang bigat at sobrang hirap. Pero papadaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gusto niyang padaliin ito sa kanila. Okay po? Tapos sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimas salah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Itong 5 bagay na ito, sabi niya, ya Mu'adh, ito yung mga bagay na ikakapasok mo sa paraiso at ikalalayo mo sa impyerno. Unang-una, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ang sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala at wag kang maglagay ng katambal sa Kanya. Huwag kang magsyirik kay Allah. Sambahin mo lang siya na siya lang nag-iisa at wag kang magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala.